na nag-akala tayo na linisin, ayusin niya, parang ituwid kung ano man ang mga hindi magandang imahe. Pero ang nangyari, parang lumala itong situation. Garapal masyado, wala silang pakialam, kaya nilang gawin lantaran sa taong bayan kung anong gusto nila. Corruption dito, corruption doon. Wala sa kanila yan. Wala silang pakialam dyan. Correct. Because may sarili silang agenda na kanila. Of extension of power. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. In behalf of National Liberation Front Davao, itong experience natin ngayon na nangyayari, na ulit na naman, ang tawagin ko na itong kanina nangyari noong panahon ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa pag-akala natin na yung statement ng aming mahal na founding chairman, Professor Dr. Norpe Miswari, na the sin of the father cannot be inherited by the son, na nag-akala tayo na linisin, ayusin niya, parang ituwid kung ano man ang mga hindi magandang imahe. Pero ang nangyari, parang lumala itong situation. Ang sa akin naman, Brother Eric, Yes, sir. experience na namin yung sakit ng oppression, kaya humawak na ng barel ang Bangsamoro people para magkaroon ng resistance. Natatakot tayo, baka mapunta tayo doon na naman, maulit na naman itong papunta tayo sa authoritarian system. Yes. Kasi narinig ko kanina, there is impunity, Yes. garapal masyado, wala silang pakialam, kaya nilang gawin lantaran sa taong bayan kung anong gusto nila. Corruption dito, corruption doon. Kahit utang na loob sa mga Duterte, hindi na nila tinitingnan yan. So, garapalan talaga. Klaro. Ito pang panggigipit sa kay Kuya Gob. Pabahid. The same pattern with sa ating mahal na Pastor Apollo Tibuloy. Correct. The same pattern na ligwakin kung sino ang dapat ligwakin nila. Kaya gani nila gawin sa mga matataas at sa mga may kapangyarihan na nagsisilbi ng ating bayan. Ito pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan. Tama. Itong nakikita ngayon na recruitment ng armed forces, postal, itong Coast Guard, para isa nila susundin kung ano ang gusto ng Amerika sa ating bayan, susundin nila. Wala silang pakialam. Ito ang mga tinitingnan natin ngayon. Yes. Itong panggigipit. Kawawa talaga ang Pilipinas, ang taong bayan. Kung ang taong bayan lang ngayon, dapat hindi lang dito sa social media mag-comment. Dapat kung may panawagan, ito naman freedom of expression. Hindi naman tayo martial law. Kaya nga itong sistema natin, may freedom of speech tayo para lalabas ang sentimento ng taong bayan. At saka dapat pakinggan nila Tama. ang hinaing ng taong bayan. Yes, sir. Ito ba kaming tumawag sa atin? Asis mo, kaulamin, sir. Excuse, sir. Mag-interact si Ma'am Maureen ng konti sa at kailangan niyang makuha yung ilang mga katanungang ipapasa niya sa iyo. Sir, meron kayong nabanggit ngayon
gusto ko yung sinabi mo, yung tungkol sa kasaysayan, no? Kasi napakahalaga na matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan. Na mukhang itong nakaupong Pangulong ito, walang-wala sa ano niya yon, parang wala siyang kakayanan matuto sa nangyari sa pamilya nila. At ang tingin ko dito, binigyan na, yung isang pagbibigay natin ng second chance sa isa na namang President Ferdinand Marcos ay talagang winaldas nila. At tingin ko din, nagkamali ang Pilipino dito. Siguro tayo din, hindi rin tayo natuto ng leksyon natin, na naglukluk na naman tayo sa pwesto ng isa na namang Pangulo, na kitang-kita naman natin ngayon, is his father's son. Magnanakaw din, maraming whispers na very loud. Yung katiwalian at yung term extension, no, very trademark Marcos. But unfortunately, he doesn't have the brilliance of his father. And his father had some semblance of good governance. Meron siyang nagsisilbi pa rin kahit papano. Pero ito, totally walang pakialam sa Pilipino. Yes. So sir, ang tanong ko dito, kasi ang naalakot talaga tayo, no? Talagang binusalan tayo yung sa press freedom at inuulit na naman ngayon. Pero ang tingin ko kasi, and I want you to comment on this, ang tingin ko kasi dito, sir, no? Nagkamali sila kasi ang binabangga nila dito primarily at ginigipit nila, no? Siyempre buong Pilipinas, pero nakikita ko, because I am a daughter of Mindanao, I can see na pinapabayaan na naman ang Mindanao, and of course yung panggigipit sa mga Duterte and everybody that's allied with them politically, tinatanggalan ng projects which will redound to kapahamakan ng ating mga kababayan. Na Speaker Alvarez just said now, yung baha that they had never seen before in their entire lives, because hindi na naman pinondohan ng Kongreso because allied with the President, the former President. So ang tingin ko dito, malaking pagkakamali ito, hindi nila kilala ang mga taga Mindanao. No, ang tingin ko dito, maisugid ang mga taga Mindanao. Sir, could you please comment on this? Well taken, Ma'am Lorraine. Malaking karangalan sa akin na taga Mindanao rin ka rin, at saka ni Brother ka Eric. Opo, Ang Ilonggo namin experience Mindanao. natin dito, Yes, great sir. natatakot ako na muli babangon uli ang taga Mindanao, magising uli sa bangungot na ito na nangyari ngayon, kasi may experience na tayo, may Correct. karanasan na tayo. Nalinaw. Itong tawagin nating very, very sad to say, we are expecting the President, si BBM ngayon, na ituwid niya, i-correct niya, pero it happens. Yes. Parang pagtanggal lang ng budget dito sa mga local, sa LGUs, na nag-cause ng mga baha, etc., etc., wala sa kanila yan. Wala silang pakialam dyan. Correct. Because may sarili silang agenda na kanila. Of extension of power, Yes. etc. So, ang taga Mindanao, matiisin ito kasi nag-resist na tayo eh. Yes. Nag-resist na tayo dyan noon. Mhm. Ngayon pa kaya, noon, I remember Chairman Normie Suarez nag-raise lang ng kanyang, Itak. yung priest, Yung symbol of revolution. Yun lang, una tinayo niya, in front of Malacanang with the coffin. Yeah. Nang may nag-report sa kanya, sa care, may isang tao naka-report sa kanya na inubos kami, tapos nag-resist siya, galing siya ng UP, nagtuturo. Doon sa Freedom Park ng Malacanang, naglagay siya ng coffin. 1 week siguro siya doon, nagbibigil, calling for justice. Maulit na naman yan ngayon, kung yan ang noon isang Chris lang na itak ang symbolic. Ngayon pa kaya Yes. baril sa Mindanao,
ultimo sophisticated pa. Yun ang kinatakutan natin na kung magkaisa ang taga Mindanao. I'm not citing for sedition. Hindi ako gumagatong ng situation. Kaya I always make warnings na dapat ang presidente natin, as kung kaya mo pa, you are in control at your grip itong situation, ayusin mo na. May paraan pa naman, kaya pa naman siguro ayusin. Take control sa asawa mo, sa pinsan mo. Bigyan mo ng kwan, magbigay ka ng statement. Yung mga tinatawag nating cover, etc., malalaman ng taong bayan. Kailangan lang niya ngayon magbigay ng statement. Yung unity with the Duterte. Siyempre, Duterte family is naglabas lang ng kanilang sentimento. Tama yung sinabi ni Speaker Bebot kanina na may presidente tayo, may vice president tayo by constitution. Hindi naman yan laging karibal by constitution na talaga. So, kaya tayo taga Mindanao, nagre-resist tayo kasi may karanasan na tayo sa oppression.